Taong 2005, nang iproklama ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Year of Microfinance sa Pilipinas sa pamamagitan ng Proclamation No. 719. Ayon sa nasabing batas, kinikilala ng Estado ang malaking ambag ng microfinance sa pag-unlad ng ekonomiya at pagpapalakas ng mga negosyo. Layunin din ng nasabing batas na bawasan ang sinasabing vulnerability to economic shocks ng mga maliliit na negosyante na sa kakarampot na puhunan umaasa. Ngunit papaano nga ba mabubuhay ang isang negosyo kung hindi sapat ang kanyang puhunan? Kung ang iba ay nakipagsapalaran sa mga naglipa ng lending institutions, ang iba naman ay sa 5-6 o mas kilala sa tawag na Bombay. Ngunit may mga iba pa rin na naghanap ng alternatibong paraan na kung saan ay mas mapalaki ang kanilang kikitain. Tulad na lang ni Aling Margarita Badiola, sa halip na kumuha sa 5-6 ay minarapat na lumapit sa Lingap Pangkabataan Incorporated, isang non-government organization na may programang pagpapautang. Sa maliit na negosyong ito sa New York Street, Cubao, umaasa ang buong pamilya ni Aling Margarita. Kung noong araw, siya ang nagtitinda ng fishball, ngayon, siya na ang nagpapatinda sa 11 niyang tauhan. Taong 2000 ang sinubukan ni Aling Margarita na umutang sa 5-6, ngunit ito ay hindi nagtagal. Di ba yung paghulog, masyado silang, kung hindi ka makahulog, kailangan dudublihin. Mas mabilis kumuha sa kanila, di ba? Mabilis kumuha sa kanila. Kung maganda ka rin maghulog. Sa Bombay, wala namang savings. Ito ang opisina ng Lingap Pangkabataan na binabanggit ni Aling Margarita na malaki ang naitulong sa kanila. Halika, pasok tayo. Ako po si Liberty Pastor ng Children's First Production. Pwede po ba kayo ma-interview? Ayon sa kanilang loan officer, ang programang microfinance ng Lingap ay nagsimula pa noong 2004. At alam niyo ba na sa taong ito ay mayroon na silang natulungang 432 na bagong miyembro at 394 naman na repeat borrowers. Sabi pa nila sa akin, sa ganitong gawain, sipag, tiyaga at dedikasyon ang kanilang puhunan. Kaya upang lalo pang mahasa ang kanilang kakayahan sa pagpapautang, regular din ang pagdalo nila sa mga training na ginaganap sa Ateneo de Manila University. Mga trainings, malaking naitutulong sa amin ito, kaya papasalamat kami sa management sa pagbibigay sa amin ng oportunidad na ito. Na-enhance ang aming mga knowledge, skills at attitude dahil sa mga trainings. Maliban kay Aling Margarita, napag-alaman din namin na marami na palang umunlad ang negosyo dahil sa Lingap. Tulad na lang nila Aling Fe Madriaga, 2 beses nang nakakuha ng 100,000 para sa kanyang 24 oras na mini grocery, at si Melissa Grabador na nitong huli lang ay nakakuha ng 95,000 pandagdag puhunan sa kanyang Natasha business. Bagamat sa barya lang sila nagsimula, sino bang mag-aakalang maunlad na sila? At habang marami pang maliliit na negosyante ang umaasang uunladin mula sa barya, ang maipapayo lang namin sa kanila, mag-isip ng malaki, magsimula sa maliit. Mula sa Lingap Pangkabataan Incorporated, Liberty Pastor reporting.